Binigyang diin ng pamahalaan na pinaiigtingin o paiigtingin pa nila ang kampanya kontra fake news. Ito'y matapos dumulog ang Presidential Communications Office sa Justice Department para siyasatin ang nasa likod ng isang Facebook page na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa energy emergency. Yan ang ulat ni RR Tubise. Sumangguni ang Presidential Communications Office sa Department of Justice para imbestigahan ang mga nasa likod ng Facebook page na Malasakit News Pilipinas dahil sa umano'y pagpapakalat ng pekeng balita kaugnay ng sitwasyon ng bansa sa enerhiya. Ayon sa PCO, 3 post ng page ang tinukoy nilang kasinungalingan, ang umano'y energy lockdown, maling impormasyon sa fuel shortage at emergency lockdown, bunsod umano ng peking COVID-19 variant. Labag umano ang mga ito sa Article 154 ng Revised Penal Code na nagpaparusa sa mga naglalathala ng fake news. Sabi ng ahensya, layo ng mga ito na manlinlang at magdulot ng takot sa publiko at sinasamantala ang pagdeklara ng National Energy Emergency. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. Ipinasa ni PCO Secretary Dave Gomez ang natuklasan ng Anti-Fake News Desk sa DOJ upang matukoy ang mga administrator ng page at maisampa ang naayong kaso. We remind users of social media platforms that the government will exercise zero tolerance for those who maliciously and deliberately spread utter falsehoods and fabricated contents. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. Binigyang diin ng pamahalaan na paigtingin pa nila ang kampanya kontra fake news para na rin sa seguridad ng publiko. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.